Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Colossians chapter 1, verse 9 to 12. Okay, sabay-sabay po nating basahin. Ready, get set, go. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work, in increasing in the knowledge of God, strengthened with all power according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience joyously. Verse 12, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. So praise and glory to God. Purihin po ang Panginoon. Okay, let us declare what the Bible says. Ready, get set, go. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught the Word of God. I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I'll never be the same. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Okay, you may all be seated. Convention na po this December. Hallelujah. So tayo po ay pupunta sa isang lugar, no, na hindi pa natin napupuntahan. Ha? Yan po ay sa Lucban, Quezon, Sabates, Aramin Resort. And kita nyo, laki niya, no, mga kapatid. Hotel, no? Lawak po niya, ilang hektarya yan. Ano po, ayan, no? Ganda ng swimming pool nila. Ayan, no? Dalawang klase yan, o tatlo. O ayan, may ganyan pa. O, puri ng Panginoon. Natured ang ano niya. So ayan po ang tulugan. Napakalinis, napakalawak na lugar, mapuno, halaman, masariwang hangin. Ang talagang makakapag-relax po tayo dyan. Maraming lugar, pwede tayo mag-selfie, group P, lahat na ng P. Ay pwede nating gawin dyan, mga kapatid. Ha? O, ayan pa, o, ganda, o. Hallelujah. Sa December na po yan, ha? Mga kapatid, so hulog-hulog na po tayo. Simulan na po natin yan. At yung RK, successful po ang naging pasimula nung Barkadahan Care natin, ha? Yung room to room po tayo, mga kapatid. So, salamat sa mga nakiisa at sa mga hindi pa, ay pwede pa naman tayo humabol. On Friday po yan, 5 to 6, 800 students po yan na pinapaalagaan po sa atin for within 3 years po yan, mga kapatid. At mailapit at madala talaga natin sila sa Panginoon. Mahalaga po yan, preparing this generation. Kasi kaya ang dami natin problema ngayon, mga kapatid, mga galing sa matataas na paaralan yan, naka-edukado, nakapag-aral, pero anong ginagawa? Hindi man lahat, pero halos lahat, ay ganoon na rin. hindi naman lahat. No? Kaya may problema tayo sa korupsyon, sapagkat nagkaroon ng kaalaman, katalinuhan. Ano? Lahat yan nanggaling sa school. Kung sa school pa lang, makakilala na sa Panginoon, may takot na sa Diyos, namumuhay ayon sa kalooban at salita ng Diyos, baka maganda na ang maging presidente, may takot talaga sa Diyos. Sabihin na natin talagang nanumbalik sa Diyos ang mga namumuno sa ating gobyerno. Christian, ano kaya mangyayari sa ating bansa, mga kapatid? Mangyayari lang yon kung dun pa lang na inihahanda nila yung karera nila, yung sarili nila for their future, dun pa lang mabahagi na natin ang salita ng Diyos. Di po ba? Talagang magiging maunlad ang ating bansa. Amen? So kaya kung gusto po natin magkaroon ng kabuluhan, dagdagan ng kabuluhan yung buhay natin, sapagat nagiging makabuluhan lang yan kung may nagagawa tayo sa ating kapwa. Ano po? Kaya ito ay opportunity sa atin para maging makabuluhan, madagdagan ng kabuluhan ang buhay natin. So pwede po tayong sumama rito, i-prepare po natin itong mga susunod na henerasyon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Na? Sports Fest na po tayo. Kailan simulan yan?
November 9, I hope lahat po tayo makasama. Kailangan din natin yan. Pambalanse, physically fit din tayo mga kapatid. Ha? Kailangan pinagpapawisan din tayo physically. Exercise, ika nga, kaya meron din po tayong ganyan. Okay, so holistic, importante yan. Body, soul, and spirit. Itong sa miracle natin, malapit-lapit na. Kompleto na tayo. Wala nang problema sa atin, mga kapatid. At pati pambayad, wala nang problema dyan. Ang problema na lang, yung Meralco, naghihintay na ma-aproban ng munisipyo na payagan sila na makapagtayo ng panibagong poste dito sa ating lugar. According to them, o Meralco, 2 to 3 weeks. I think this week ay pang 3 weeks na. Baka next week, Monday, may forward na ng munisipyo, ma-inform ang Meralco, o pwede na po kayo maglagay ng poste para sa Door of Faith. So yun na lang po ang hinihintay natin mga kapatid. Amen. Okay, VIP, palakpakan natin si Lord naman. Siyempre, may dahilan para magdiwang. Tawagan natin sandali, tumayo at ipapanalangin po namin kayo, pagpalain kayo ng Diyos. Si Alex Antaso, asan po? Ayun, si Kuya Alex, invited by Sir Ken. Purihin ng Panginoon. Si Johnson, ayan, si Johnson, ayan, invited by his father. Purihin ng Panginoon. Okay, pray po natin sila, yung mga katabi natin, i-stretch ang kamay natin. Lord, salamat po kay Alex and Johnson, nakasama po namin ngayon. Alam po namin, ito ay itinakda mo sapagkat walang aksidente sa iyo. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Okay, thank you so much, Alex. Makakaupo na tayo, ha? And Johnson. Ayan. Okay, so allow me na, kasi first Sunday, mga kapatid, at alam naman natin, ang ating organization ay napagkasunduan na ang bawat membro na kinikilala mo na ikaw ay kasama, kabilang membro sa ating organisasyon, Denomination Door of Faith, ay magbibigay po tayo ng 10 piso isang beses sa isang buwan. Naalala nyo po, 10 pesos lang, 0.33 a day lang yan. Parang wala lang halaga ata, So, kaya yung 10 pesos, may halaga pa rin yan, So, ibigay po natin, once a month lang naman yan. So, yan po ay nagagamit para makatulong tayo sa mga itinatayo, sa mga nagpapasimulang ng simbahan sa ating Door of Faith. As of today po, meron tayong 33 pioneering churches. So, kaya sa pamagitan ng 10 piso, iniisip mo siguro, paano naman makapagtatayo ng simbahan nyo 10 piso? Isang hollow blocks lang, magkano na, di po ba? Pero alam nyo po ba, because of that, we're able to collect a total of 1.5 million sa isang taon, mga kapatid. Palakpakan natin si Lord, Sa denomination natin, hindi rito. Baka sabihin nyo sa church natin. Pinagsama-sama po yung 68 churches na nagbibigay ng 10 piso. Sa isang taon, naka 1.5. Hindi pa lahat yun. Mga kapatid, Kaya huwag mo isipin 10 piso lang yan. Ibig sabihin, yung 10 piso mo, equivalent to 1.5 million. Kasi kung wala yung 10 piso mo, hindi 1.5 million yun. Ano lang yun? 1.4 million and 90. But because of your 10 pesos, nakalikom po ng 1.5 million. Kaya wag po tayo manghinawa. Total, isang beses sa isang buwan lang yung 10 piso na yan, mga kapatid, sa mga nanlilimos nga sa labas, parang tinatanggihan na yung 10 piso, parang gusto nila 20 na ngayon, mga kapatid. Kasi minsan nagbigay ako ng 10, sama ng tingin sa akin mga kapatid. Kaya wag din masama ang tingin nyo sa akin, 10 piso lang yan. At siyempre, dadagdagan natin ng extra effort, yung 10 pesos. At yung extra effort na yon, yung pagtayo. Okay? Dahil dadalhin nyo rito yung 10 piso ninyo. So alam natin yung area po ng Batangas natin ay hanggang ngayon po, putikan. At marami tayong simbahan doon na hindi nakakapaggawain katulad natin. Dahil matataas ang putik sa loob ng simbahan, tapos yung ibang simbahan totally wash out, mga kapatid. Walang mga gamit na natira. So ito, maramang ipantutulong din natin doon, mga kapatid. Okay, so tayo pong lahat, may extra effort. Tayo po tayo sa halagang 10 piso. May kagalakan, may kasiyahan, pangtulong.
Okay lang naman kung higitan mo sa 10 yan, 20, 50, 100. Ang mahalaga bukal sa kalooban. So ginagawa lang natin yan every first Sunday of the month. Okay? Isang beses sa isang buwan. Hallelujah. May play mo ba yung devotion kung bago? Devotion kung bago? May play ba? Sinanda. Sa group chat. Prepare mo nga. Sa workers. Yung huli. Sige, tayo po yung manalangin. Kasama po ang tithes and offering. Lord, salamat po sa katapatan mo po sa amin. Kahit kailan, hindi mo kami pinabayaan. Hindi ka nagkukulang sa amin. Sa pagkising namin sa umaga, nakalaan lahat ng aming kailangan. Maraming salamat po. At bilang pagtugon, narito po bilang bahagi ng aming pagsamba sa iyo, ang aming mga tithes and offering. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Gayon din, Lord, yung mga naging bahagi sa paglikom ng mga salapi upang makatulong sa mga nagpapasimula na magtayo ng bahay-sambahan. Pagpalain mo rin po sila. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Okay, so nais ko pong i-promote ito, yung ating ginagawa ngayon, na mapapansin nyo siguro kung kayo gumagamit ng cellphone, nagpe-Facebook, active sa group chat natin, ng mga grupo ninyo, meron siguro kayong nare-receive na mga daily devotion ko at yung mga preaching every Sunday, di po ba? So, ginagamit po natin yan para nang sa ganon, unang-unang objective, siyempre, mas lumawak pa ang ating maabot at makapakinig ng salita ng Diyos. At bonus, yung blessing na kapag naabot talaga natin yung requirements, hindi lang sana yung iba ang nakikinabang, kundi ang mga anak din ng Diyos, lalo na ang simbahan, ay makinabang din sa ganyang benepisyo, yung mabe-bless tayo financially kapag dumadami ang likes and comment. So, i-like ninyo, hindi lang i-view, i-like, i-comment. Tapos sa comment ninyo, ilagay nyo, pogi ang pastor ko. Yung mga ganun, di ba? Biro lang mga, yung nabe-bless kayo, mga kapatid. Ito nga yung isang example, panoorin natin. Yung, natin bago. Sinabi na ko sa iba, inibanan ko ang mabuting lang, natapos ka na ang takunin. Ingatan ko ang pananampalataya. Ang buhay pananampalataya ay maayong bulad sa isang paligsahan kung saan tayo ay tumatakbo o nakikimakas para sa isang lalim. Dapat tayo patuloy kahit mahirap at tapusin ang misyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Maging matapat sa tungkulin at sigasig sa paglilingkod, magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi magtalikod sa pananampalataya kahit sa panahon ng mga pagsubok. Huwag natin sukuhan ang ating pananampalataya at magbigay ng walhati sa Diyos hanggang sa uli. Laban lang, kasama ko hanggang ang Panginoong Diyos. Ako si Pastor Kim, ang kasama mo, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay, palakpakan naman natin si Lord dyan, mga kapatid. So yan, daily po yan. Personal devotion ko po yan, daily. Araw-araw na pagbabasa at pagbubulay-bulay ko po ng salita ng Diyos ay ibinabahagi ko po sa inyo at malayo pa ang marating nito. Tapos yung every Sunday na ito, na preaching live, ay nahati-hati yan mga kapatid, tapos sinesend din sa atin. Supportahan niyo po yan. Time will come, makikinabang po tayo sa blessing through this ano bang tawag natin dito, social media. So sinisikap ng ating multimedia department with the Pastor Rentel na talagang ma-develop natin, mas lalo pa nating mapaganda yung ginagawa natin, mga kapatid. Ang mahalaga, support tayo. Sino rito may mga cellphone? O ngayon, pumunta ka ba sa page natin? O ang tanong, nilalike mo ba? Kino-comment mo ba? Naku, mahalaga yan. Kung dito tayo, automatic 400 to 500 likes agad, mga kapatid.
Pero mukhang wala pang 300 likes eh. Pero bakit yung apo kong pogi nung pinost ko, ang daming likes? Ano? Purihin ng Panginoon. Naisingit pa yun ha. Okay, so supportahan po natin yan. Amen? Okay, now, bakit may 30 days challenge? Ayan. Bakit nga ba meron tayo ngayon ito at sisimulan bukas yung first day hanggang 30 days yan? Sa Biblia, ano ba ang ibig sabihin ng number 30? Okay, meron po kasing ibig sabihin sa Bible yan. Ito po ay sumisimbolo at nagagamit sa maraming bagay. Halimbawa, kapag tayo ay sumailalim sa tinatawag na 30 days, walang patid, mga kapatid. Kaya nga 30 days, kasi kung may patid, hindi na 30 days yon. Pero kung sisikapin natin, mabuo ito na 30 days. Alam niyo ba sa Bible, ito ay tinuturing na bilang isang pagtupad sa isang layunin. May natutupad na layunin. Ano mang ilayon mo sa buhay mo, gawin mo lang yan. Within 30 days ng walang patid, ay binibigyan po tayo ng kasiguraduhan na ito ay makakamtan po natin at mararanasan natin anumang ilayon natin o purpose po natin, mga kapatid. At mamaya, dito sa ating simbahan, makikita ninyo kung ano ba talaga ang layunin nito. Pangalawa, yung number 30 na yan, biblically speaking, ay preparation din po yan. Okay? Kasi siyempre, mahalaga sa maraming bagay sa buhay natin, yung nagiging paghahanda. Yan ang minsan na magiging susi natin dahil naihanda mo ang sarili mo. Sapat na paghahanda yung 30 days. When you are preparing something within 30 days is enough. 30 days is enough for you to be prepared. Na maging handa ka sa anumang gagawin mo, mga kapatid. Okay? At siyempre, ito rin yung tamang panahon. The right season. Kung may tinatanim, may tamang pagbunga, ay yung mga inihahanda mo, yung gusto mong maging ma-accomplish na purpose, makikita mo, after 30 days, ito na yung tamang panahon. Okay? Perfect time. Ano po? Para makapagpasimula po tayo doon sa nilayo natin sa buhay natin. Masimula na yon, mga kapatid. So sa Bible, makikita natin, si Jose, nang ihanda ng Diyos upang makaupo sa pinakamataas na posisyon. Pangalawa, sa paraon, siyempre, nang siya ay nasa edad na 30. At the age of 30, he became second to Pharaoh, mga kapatid. At hindi lang yon, si David, when he became a king, he was 30 years old, mga kapatid. At siyempre, our Lord Jesus Christ. Nang pasimulan niya ang ministeryo at ganapin ang kalooban at plano ng Diyos, nang simulan niya ito, ay sa edad na siya ay 30. Yun nga lang, sa Bible, meron ding 30 na nangyari yung pangyayari kay Judas. Sapagkat ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Hesukristo sa 30 pilak. Ayan. Kaya makikita rin natin dito, ito sa loob ng 30 araw, ito ay sapat na araw para mag-mature, mamulat tayo, o makapagpasimula, maging aktibo, maging masiglang muli, at pagganap ng mga layunin, pagpapasimula ng panibagong buhay, mga kapatid. Kaya lang itong si Judas ay gumamit ng 30 pilak at ano po ang nangyari sa kanya dahil ipinagkalulo niya ang Panginoon. So dito rin, pinapakita sa 30 days, makikita rin natin dyan yung mga pagkukulang natin. Mga dapat baguhin, mga dapat alisin sa buhay natin. Kaya maganda po ito. It's a challenge because it's not easy. Dahil 30 days po yan. We need to be consistent. Okay? Committed po sa loob ng 30 araw. Kaya itong title, 30-day challenge for lasting growth. Mahabang talagang panahon na ma-experience mo talaga yung maging matatag, matibay,
malago sa Panginoon because you're able to prepare yourself within 30 days. Are you following? Merong mag-asawa, nagpasya yung asawang babae na mag-alaga ng unggoy. Sino rito nakapag-alaga ng unggoy? Siguro, usually aso, pusa, di ba? Daga, ipis, ano pa, butiki. Pero ito, unggoy. Sabi ng asawang lalaki, ba't naman tayo mag-aalaga ng unggoy? Gusto talaga ng asawa ng babae. Sabi ng asawang lalaki, saan mo ititira yan? Sabi ng babae, kung saan tayo nakatira? Ano ipapakain mo dyan? Yung kung ano yung kinakain natin. Ha? Saan mo patutulugin yan? Kung saan tayo natutulog? Paano yung amoy niyan? Kamag-alala, sanay na naman ako sa'yo. At masasanay na rin siya sa'yo. Alam nyo, minsan kasi pagdating sa pagbabago, mga kapatid, madalas iniisip natin, pagdating sa pangangailangan ng pagbabago, mabilis tayong nag-iisip ng mga paraan na kailangang baguhin sa iba. Madalang natin tignan yung sarili natin. Yung mga dapat baguhin sa atin, mga kapatid, mga kailangang tingnan din natin sa sarili natin. Madalas pagdating sa pagbabago, nakatingin tayo sa iba. Sa asawa mo, sa kaibigan mo, sa kapatiran, madalang nating tingnan muna agad yung mga baka meron din kailangan munang baguhin sa atin. Amen? Kaya maraming Kristiyano ngayon, hindi pa rin marinaw sa kanila kung ano ang layunin ng pagiging Kristyan nila. Maraming Kristyan ngayon, hindi malinaw yung saan ba patungo itong pagkakakilala ko sa Panginoon. Oo, alam ko, patungong langit ito. Siyempre, di ba? Final destination natin. Pero habang ako ay patungo doon, ano ba itong mga daraanan ko? Ayan, maraming mga nakakilala sa Panginoon, hindi pa rin malinaw yun. Kaya marami pa rin Kristiyano, hindi pa rin naglilingkod sa Panginoon. Hindi nagagamit ng Panginoon. At marami pa rin sa ganyang mga Christian, bagamat nakakilala na sa Panginoon, para bang walang nasisimulan. Maraming kagustuhan, maraming desire, maraming mga ninanais, nalalaman, kaya lang, ang problema, hindi nila ito masimulan-simulan sa buhay nila. So lagi natin tatandaan, ang pagiging Kristiyano o Kristyanismo ay isang lumalagong proseso po yan. Yes, hindi instant, hindi automatic. Yan ay process. At sa bawat proseso ay may paglago po yan, mga kapatid. Kaya dapat bilang Kristiyano, patuloy po tayong naghahanap ng mga bagay na kailangan baguhin sa atin. Huwag natin tingnan sa iba, kundi simulan natin sa ating mga sarili. Hindi lang mga dapat baguhin, alisin, tanggalin, kundi yung mga bagay na dapat pang pagbutihin natin. Mas ayusin pa natin. Mas pagandahin pa natin. Sabi ko sa aking anak na nag-aaral kasi sa ngayon na architecture, kagabi, sabay kami nag-dinner. Sinamantala ko yung pagkakataon, dalawa lang kami, na turuan siya. Nakita ko yung mga drawings niya. Wow, sabi ko, anak, ang gaganda niya na. Frustrated architect po kasi ako. Father ko, frustrated architect. Father-in-law ko, frustrated architect din. Sabi ko, anak, ikaw ang tutupad ng aming frustrations. So, sabi ko, yung mga nakita kong drawings, sabi ko, ito yung mga gusto kong gawin ng araw eh. Kita ko yung mga papel, sabi ko, ayos to anak, ang gaganda. Tapos habang nakaupo na kami, sabi ko, etong tanda mo lagi anak, bagamat ginawa mo na ang pinaka-the best na nakita mo, huwag kang masatisfied doon. Maganda, gawin mong better pa rin yan. Always have a room for development and improvement. Mas maganda, ikaw na mismo ang sumaliksik sa sarili mo, huwag kang titigil na wala kang makitang pangit at mga pagkukulang at mga dapat pang ayusin at idagdag dapat. Okay? So be grateful but don't be satisfied. Always be
dissatisfied, but grateful because of that gift from God. So mag-aral ka lang, huwag mo isiping ilang taon yan, study one day at a time. Kahit sa mga gagawin mo, marami yan, huwag mo tingnan yung marami. Basta simulan mo lang, pa isa-isa, at mabilis ang panahon, makakatapos ka rin. Someday, I will go to the stage and congratulate you and welcome you sa architectural world. So, palakpakan natin ang Panginoon. So, dapat ganun tayo, mga kapatid. Huwag tayong titigil kasi proseso yan. Hanggat wala pa tayo sa itaas, sa langit, lagi mong tingnan yung mga dapat baguhin, mga dapat pang paunlarin, pagandahin, pag-usayan pa, mga kapatid. So, ngayong umaga bilang inyong pastor, nais kong ibahagi sa inyo ang ilang mga bagay na gusto kong makita, maranasan, magawa, at mangyari sa ating simbahan. Yung mga pagbabagong makita sa atin dito sa church, nakakabuuan natin. O kaya naman sa bawat individual ay makita ko yung talagang mga dapat mangyari at pagbabago sa bawat isa. Na sa tuwing makikita tayo every Sunday ay talagang merong kakaiba lagi sa iyo. Tingnan mo nga ngayon yung katabi mo. Or nawa, pagbalik na next Sunday, ay may pagbabago na dyan. Mga kapatid. O kaya naman, siyempre, hindi lang kayo, hindi lang ang church, maging sa buhay ko rin, mga kapatid. Importante rin pag the more na nakikita ko may pagbabagong nangyayari dito at may pagbabagong nangyayari sa inyo, challenge din sa akin yun. Dapat magbago na rin me. Amen? If magbabago na you, magbabago na me. Kaya lang pangit yun. Bago na me, tsaka kayo magbabago. Di ba? Mas maganda yun. Uunahin natin yung sarili natin. Sabihin mo sa sarili mo, mauna ka. Sa sarili mo, wag sa kanya. So bilang mga nakakilala sa Panginoon, gusto kong tingnan yung tatlong kailangan natin pagtutuunan ng pansin pagdating sa pag-unlad. Una, yung malaman mo talaga kung ano ang kalooban ng Diyos. Yan namang mahalaga para sa lahat sa atin. Bilang Kristiyano o nakakilala sa Panginoon, kung ano na yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, yung magagawa natin, yung talagang bilang Kristiyano, maipamuhay natin dapat na pamumuhay. At pangatlo, yung maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Siyempre, because He lived a perfect life. Sapagkat sabi ng Bible, be perfect and be holy. So, kaya sa tuwing tayo ay susunod sa Panginoon, na itatama ang mali, at nagiging katulad tayo ng pamumuhay na ginawa ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. So, yan ang Kristyanismo, mga kapatid. Nalalaman ang kalooban ng Diyos, gumagawa, at nagre-resulta ng pagkatulad sa Panginoong Hesukristo. Idinalangin po ito ni Apostol Pablo dito po sa mga Colossians, mga taga-Colossians. At ninais niya itong mangyari sa kanila. Na hiniling niya itong tatlong bagay na ito sa pamumuhay Kristiyano na may paglago. Hindi lang sila naging Christian, kundi namumuhay sa Kristiyanong pamumuhay na lumalago. So ano itong mga kahilingan niya at dalangin, at bilang pastor ninyo, ito rin po ang aking dalangin para sa inyo. Una, nanalangin siya na mapuno ang kanilang kaalaman. Colossians chapter 1, Colossians 1:9, kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. So yan ang dalangin ni Apostol Pablo. Mapuno daw sila ng kaalaman, saan? Patungkol sa kalooban ng Diyos. Mahalaga po kasi na nadadagdagan ang ating kaalaman. Lalong-lalo na pagdating sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sana walang mga Kristiyanong maglakas loob na magsasabing, okay na. Wala nang dapat matutunan pa. Wala nang dapat maranasan pa. Wala nang dapat baguhin pa. Wala nang dapat pagbutihin pa. Okay na ako. Naku po, sa trabaho pwede yun. Mag-retired ka na. Okay ka na. Tapos na. Di ba pa pwede yun? Mag-resign ka na, retired ka na Tapos na. Okay na ako sa pagtatrabaho. Pwede yun. O kaya naman, sa sports, kagaya ko, nag-retired na ako sa pagbabasketball. Tennis naman. Kasi iba ang galawan sa basketball
Mga kapatid, pero sabi ko, retired na ako dyan. Okay na ako dyan. Kaya pag may nag-aaya sa akin, paliga, hindi, okay na ako dyan. Sabi ko ganon. So, pwede yun. Mga kapatid, walang problema talaga. O kaya sa mga experiences. Sabi minsan na may mga edad sa akin, nung nag-bike ako, okay na kami dyan, naranasan na namin yan eh. Sabing ganon. Okay, sabi ko, o kaya naman mga lugar na pinupuntahan natin, minsan niyayaya ko sila, tara punta tayo doon. Hindi, okay na ako. Ilang beses na akong nakapunta dyan eh. So pwede yung salitang, okay na. Pero sa Panginoon, hindi okay yun. Hello? Pwedeng hindi ka na nagtatrabaho. Pwedeng hindi ka na nagbabasketball. Pwedeng tumigil ka na sa marami. Pero hindi ibig sabihin, pati sa Panginoon, ay tigil ka na rin. Sa Panginoon, habang nabubuhay tayo, tuloy-tuloy. Kasi pag sinabi mo sa Panginoon, okay ka na, ang ibig sabihin ng langit, at intindi ng langit sa'yo pag sinabi mo, Lord, okay na ako. Ganun ba? Kukunin ka na ni Lord. Kaya pagdating sa Panginoon, ingat ka. Hello? Nagkaintindihan mo ba tayo? Tanungin yung katabi mo, okay ka na ba kay Lord? Hindi mo pwede sabihin yun. Maiintindihan ang interpretasyon sa langit nun, nagpapakuha ka na kay Lord nun. Kaya nga sabi ni Nanay Mila, Pastor, okay na ako. Di kinuha na ni Lord. Hello? Ang isang Kristiyano kapag sinabi mong alam mo na ang lahat, nagpapakita lang yan ng kamangmangan. Dapat the more na nagkakaroon ka ng kaalaman sa kalooban ng Diyos, mas nakikita mong kailangan mo pang malaman ng maraming bagay pagdating sa Panginoon. Nais ng Diyos na malaman natin ang kanyang kalooban. Dapat tayo, ang sabi, mapuno ng kaalaman. Sabi natin, mapuno. Ikaw ba napuno ka na? Halimbawa, ano ba ibig sabihin ng puno? Sa tekstong ito, ang pagkakasalin dito, kontrolado ka. Halimbawa, puno ng galit. Sino na puno ng galit? Pag ikaw na puno ng galit, kontrolado ka ng pagkagalit. Kaya lalong nagagalit kasi kontrolado ka. Kaya sa Bible, mapuspos kayo, mapuno kayo ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin doon? Makontrol kayo ng Holy Spirit. So ito pala yung prayer ni Pablo, mapuno kayo ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos para makontrol kayo ng kalooban ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Mas napipili nating gawin, sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yan pong ibig sabihin yan, mga kapatid. Kaya tanungin kita, ikaw ba, alam mo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Inaalam mo ba? Alam mo ba kung anong kalooban ng Diyos sa pamilya mo? Alam mo ba kung anong kalooban ng Diyos sa inyong mag-asawa? Alam mo ba kung anong kalooban ng Diyos sa iyong mga anak? Sa iyong mga magulang? Alam mo ba kung anong kalooban ng Diyos sa pinagtatrabahuhan mo? Sa mga katrabaho mo, alam mo ba kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanila? At saan man tayo naroon, importante ang isang Kristiyano o nakakilala sa Panginoon ay inaalam niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen? At sa pamamagitan niya. Kaya sabi rito, mapuno kayo ng kaalaman. Dapat alamin ninyo kung anong kalooban sa iyo, kung anong kalooban sa simbahan, kung anong kalooban sa ating bansa. Ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Mapuno kayo ng kaalaman dyan, mga kapatid. Amen? Paano ba natin madadagdagan ang ating kaalaman pagdating sa kalooban ng Diyos? Obvious yan, mga kapatid. Walang iba kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang pangkalahatang kalooban ng Diyos ay makikita dito. Sa salita ng Diyos, sa Bible. At tiyak ang kalooban ng Diyos, o kaya sa anumang sitwasyon, sa anumang mga nararanasan natin, mga pangyayari, dapat makita mo lagi kung ano ang kalooban ng Diyos dyan. Bakit? Para nang sa ganon, matiyak mo na ikaw ay may patnubay ng Diyos. Matiyak mo
na kasama mo ang Diyos sa anumang sitwasyon, kalagayan, at iyong mga nangyayari sa buhay mo. Bakit? Sapagkat may pagkaalam ka sa kalooban ng Diyos. Hindi lang doon, pati sa mga desisyon na gagawin mo, mga kapatid. Pag alam mo ang kalooban ng Diyos, anumang gawin mong desisyon, makatitiyak tayo na hindi tayo mapapahamak. Sapagkat hindi kailanman ninais ng Diyos na tayo ay mapahamak. Amen po ba ron? Palakpakan nga natin ang Diyos natin. Diyan po nakikita ang kaibahan. Ang buhay natin ay nagiging bunga ng pagsunod sa salita ng Diyos. So, may bunga. Sa pagkaalam mo sa salita ng Diyos, nagagawa mo itong gawin, sundin sa buhay mo, nagkakaroon ng bunga yan, mga kapatid. Pakitingnan mo ngayon katabi mo kung yan ay bunga ng pagsunod. May bunga ba? May bunga? O wala? Ha? Pansinin nyo ang mga Kristiyano rito sa Berea, mga kapatid, sa Bible. Tinagurian ng mga Kristiyanong ito na sila ay mga dekalidad na Kristiyano. Talagang may pagmamalaki. Masasabi na talagang kahanga-hanga itong mga Kristiyano. Bakit? Ano ang nangyari? At sila ay naturingang mga dekalidad na mga Kristiyano. Magandang klase, magandang uri, may pagmamalaki, isang kahanga-hanga. Sa Acts chapter 17 verse 11, tingnan natin na naging susi nila. Na sila'y mga Kristiyanong hindi basta-basta. Talagang igagalang mo, mga kapatid. Ang sabi rito, mas bukas ang kaisipan. Ayun. Dapat pala, bukas ang kaisipan natin. Ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni Pablo. Araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Bakit gano'n na lang na nasasabing sila yung mga dekalidad na Kristiyano? Kasi nga, araw-araw pala, sila ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Bukas ang kanilang kaisipan at may kagustuhan lagi na magkaroon ng kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Hebrews chapter 5 verse 12, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na. O, pansinin niyo ito. Yung mga naturuan, yung mga nakaalam na. Pero sabi rito, kailangan muling may magturo sa inyo. Kailangan muling may magturo. Ibig sabihin, naturuan na. Kaya lang walang naging bunga. Walang nangyari sa mga naituro sa kanila. Eh sabi ni Pablo, naku, kailangan pa uli kayong maturuan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Balik na naman sa simula. Naituro na sa inyo yan. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Pinakita lang dito, ang salita pala ng Diyos ay pagkain. Kung paano sa pisikal, kumakain tayo, lumalakas tayo para makakilos, makagawa, makapagtrabaho ng maayos. Ganon din pala pagdating sa ating pagiging Kristiyano o relasyon sa Diyos, pagdating sa mga espiritual na bagay, nagiging malakas tayo kung tayo ay kumakain. At ang salita ng Diyos ay pagkain. Amen? Lumalakas ang ating relasyon sa Diyos, tumatatag, tumitibay, yung pananampalataya, yung pagtitiwala, at yung pag-asa natin sa Diyos, mga kapatid. Kaya sa totoo lang, sa ngayon, napakarami na ng mga Kristiyano ngayon namamatay. Namamatay sa gutom. Nakakita mo ba kayo ng mga hunger strike? Dami nangamatay sa ganun. Bakit? Nangamatay sa gutom. Mas marami ang namamatay sa gutom kaysa sa busog. Kaysa sa kabusugan. Pero yung kagutuman ay, sa totoo lang, hindi sa problema at pera.
na ang mga Kristiyano ay nahihiwalay sa Diyos. Hindi dahilan ng pera. Hindi problema at pagsubok. Alam nyo, nagiging dahilan kung bakit nawawala sa Panginoon, namatay sa gutom. Bakit? Wala ng pagkain. Walang salita ng Diyos. Alam nyo, ang pagkaalam sa spiritual, yan po ang simula ng matagumpay na buhay. Amen? Mabungang buhay Kristiyano. Nagbubunga. Sa Panginoon, tandaan nyo lagi hindi niya binibigyang halaga yung kamangmangan. Yung pagpapakumbaba. Pero yung pagiging mangmang, kawalan ng kaalaman, ay hindi binibigyang halaga yan, mga kapatid. Kaya dapat ang mga Kristiyano may pagkaalam sa kalooban ng Diyos. Amen? Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, Hosea 4:6, ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kakulangan ng kaalaman. Diyan tayo nasisira, mga kapatid. Diyan tayo naliligaw. Diyan tayo nawawalay sa Diyos. Kaya hindi po pwedeng walang kaalaman. So itong 30 days of challenge, diyan natin sisimulan, that within 30 days, ilalayo natin, ang purpose natin ay talagang magbabad sa salita ng Diyos. Amen? Walang tigil na pagbabasa ng salita ng Diyos. At marami pang challenges ang ipapaliwanag ko sa inyo mamaya, mga kapatid. So pangalawang idinalangin ni Pablo, hindi lang yung magkaroon o mapuno ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, nanalangin siya na magawa ang kailangang gawin ng isang Kristiyano. Ano ba talaga ang pamumuhay at dapat na ipamumuhay ng isang Kristiyano? Ano po? Sa Colossians chapter 1 verse 10, pansinin natin. Upang kayo'y lumakad, matapos ipanalangin ni Pablo na magkaroon ng mapuno ng kaalaman sa kalooban ng Diyos, kaya sabi ni Pablo, kapag kayo ay nagkaroon, mapuno na kayo ng kaalaman sa kalooban ng Diyos, ang sabi niya, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng lumakad? Yung pagsasapamuhay. Halimbawa, ngayon, asan kayo ngayon? Mga nakaupo kayo. Tapos, sa pakikinig ninyo ng aking pangangaral bilang pastor, tagapangaral ng salita ng Diyos, nagkakaroon kayo ng mga kaalaman. Napupuno kayo ng kaalaman. So pagkatapos nun, maya-maya, tatayo na kayo. At pagtayo ninyo, anong gagawin nyo? Lakad na kayo. Ibig sabihin, sa bawat hakbang, simula na ng pamumuhay sa lahat ng inyong mga nalalaman. Pero importante, sa paglakad, kasama natin ang Diyos. Sapagkat hindi natin kayang i-apply ng nag-iisa yan. Kailangan natin ng kasama, kaya dapat sa paglakad, kasama ang Diyos. Amen? Kaya sabi rito, nalubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Pansinin niyo po dito sa Colosas, marami pong mangangaral dyan. Madalas nilang ipangaral ang kalooban ng Diyos. Madalas nilang pag-usapan ang patungkol sa kalooban ng Diyos. Marami silang mga nalalaman patungkol sa espiritual, mga kapatid. Pero ang nagiging problema, mga kapatid, hindi nila ito magawang maipamuhay. Bagamat ang dami nilang alam na pag-uusapan nila, na pagkukwentuhan, na ituturo. Ang problema, marami sa kanila, hindi nila magawang maiugnay sa kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw. Tandaan po natin sa buhay Kristiyano, ang kaalaman at pagsunod, hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya ipinapaalam sa'yo para gawin mo. Amen? Kaya ipinapaalam sa iyo ang kalooban ng Diyos para mabuhay ka sa kalooban ng Diyos. Amen po ba ron, mga kapatid? Dapat yung kaalaman sa kalooban ng Diyos, nagpapakilos sa atin yun. Kasi ang tunay na kaalaman sa spiritual, dapat nakakaapekto sa paraan ng ating pamumuhay bilang mga nakakilala sa Panginoon. Yung bang hindi tayo basta-basta nagpapasya.
kundi inaalam muna natin yung kalooban ng Diyos. Ganyan apektado yung paraan ng ating pamumuhay. Kung dati okay lang, basta-basta ka nagdidesisyon, basta-basta ka nagpapasya, pero this time na nakakilala ka sa Panginoon, dahil nalalaman mo ang kalooban ng Diyos, at kailangang alamin mo ang kalooban ng Diyos, ay hindi ka basta-basta magdidesisyon. Hindi ka basta-basta magpapasya. Aalamin mo muna kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Can you say amen to that? So, ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano, ganito yan. Una, yung pagkaalam. Pag nalaman mo na, yung paglakad na kasama ang Diyos. At habang lumalakad ka, nakasama ang Diyos, importante, nagre-resulta ng paggawa. Mga kabatid. Ha? Yung paggawa, parang wisdom, walk, and work. You need to have wisdom about God, from God, and after that, walk with God. Kailangan kasama mo pa rin si Lord. At pangatlo, you need to work for God. Mahalagang may ginagawa tayo para sa Panginoon, mga kapatid. Amen? So, mahalaga ang pagkakasunod-sunod na yan. Huwag mong irarambol yan. Ha? Kasi sa totoo lang, hindi ka makagagawa para sa Panginoon kung hindi ka makakalakad na kasama ang Diyos. At hindi mo magagawang makalakad na kasama ang Diyos kung hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Kaya nagsisimula lagi sa pagkaalam sa kalooban ng Diyos upang sa paglakad mo, matiyak mong kasama mo ang Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, magagawa mong magtiwala sa Kanya sapagkat alam mo ang kalooban ng Diyos at sinabi niya, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man, ako'y saklolo, tulong sa lahat ng kaguluhan. Amen. Magagawa mong gumawa para sa Panginoon. Ito ang kalooban ng Diyos, sasamahan ako ng Diyos, kaya gagawa ako para sa Panginoon. Amen? Hindi mo magagawa yan. Hindi ka makagagawa para sa Panginoon kung hindi mo tiyak na sasamahan ka ng Diyos. Kaya ang daming natatakot maglingkod, ang daming natatakot gawin ito. Bakit? Hindi mo tiyak na sasamahan ka ng Diyos. Bakit ko natiyak ang pagre-resign ko sa trabaho? Mga kapatid, at iniwanan ko yung secular job ko, isinukol sa bakit ko nakagawa yun? Hindi lang lakasan ng loob yun. Iniyak ko, sasamahan ako ng Panginoon. Because if it is the will of God, God will provide. Amen? At hindi ko pinagsisisihan yon, mga kapatid. Huwag tayong matakot gumawa ng isang bagay. Basit tayakin mo, kalooban ng Diyos yan, sasamahan ka ng Diyos, magsimula ka ng gumawa. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya ang isang Kristiyano po ay naglalaan po ng panahon yan sa gawain ng Panginoon. Araw-araw. Dapat araw-araw. Hindi po pwedeng walang araw na wala tayong inaalam na kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng araw-araw, merong araw na hindi tayo sasamahan ng Diyos. Hindi po pwedeng may isang araw na wala tayong gagawin para sa Panginoon. Dapat araw-araw yan. Araw-araw malaman mo ang kalooban ng Diyos. Araw-araw makalakad kang kasama ang Diyos. Araw-araw makagawa ka para sa Diyos. Amen? Kaya sabi ng Ephesians 4:1, pansinin niyo po ito. Kaya't ako, sino nagsasalita? Si Pablo. Sabi niya, kaya't ako nabilanggo ng Panginoon. Kaya ako nabilanggo sa Panginoon. Sino na ba rito nabilanggo? Hindi pa kasi ako nabibilanggo, kamuntik lang. Ako pa'y adik-adik, natutukan ng Armalite. Sino ako nakapunta na sa mga nabilanggo. Pag ikaw bilanggo, ang buhay mo umiikot lang dun. Nakakita na ba kayo ng bilanggo?
bagamat meron na nakakalaya, pero hindi pangkaraniwan yun, bawal yun. Pag ikaw bilanggo, hanggang saan ka lang? Lahat ng kilos, galaw, lahat ng gagawin mo ay doon lang sa loob ng bilangguan. Hello? Ang sabi rito ni Pablo, bilanggo ako ng Panginoon. Bilanggo ako sa Panginoon. Kaya dapat, bilang Kristiyano na bilanggo sa Panginoon, lahat ng galaw, lahat ng kilos natin ay para sa Panginoon. Amen? Bilanggo. Kaya araw-araw yun. Nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Kaya importante mga kapatid, yung pagkaalam natin, hindi lang natin inaalam, kundi isinasagawa din natin. Kanya ang pagiging Kristiyano. Gawain. Hello? Kaya sabi ng Santiago 1:22, datapot maging taga-tupad kayo ng salita. Alam mo na ngayon, anong gagawin mo? Tuparin mo yun. Gawin mo yun at huwag tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ba't dinadaya? Kasi pag hindi mo yan sinunod, parang sinasabi mong, alam ko na yun. Pero hindi mo namang ginagawa. Parang sa mag-asawa. Mahal mo ba ang asawa mo? Oo. O sabi mo, I love you. Hindi, alam niya na yun. Hindi po pwede yun. Kaya kay Pastor Pia, hindi po pwedeng araw-araw walang I love you. Paggising pa lang sa umaga, good morning, Miss Sexy, Miss Beautiful. Forever and ever, I love you. Araw-araw yon. Bago umalis ng bahay, may kiss. Pagdating, may kiss. Bakit? Asawa ko yun eh. Ano bang meron ka sa Panginoon? Relasyon. Hello? At ang relasyon, hindi tuwing linggo. Ang relasyon sa Diyos ay araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Ang Kristyanismo ay isang bagay na ginagawa mo. Hindi mo lang inaalam. Ang dahilan, kaya mo inaalam ang kalooban ng Diyos, ay para gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung, tingnan ko nga kung kalooban ng Diyos, at ano yung kalooban ng Diyos, pag hindi ko nagustuhan, ay ayoko. Hindi ganun yun. Hindi mo aalamin ang kalooban ng Diyos kung okay sa'yo o hindi. Okay sa'yo o hindi, kalooban ng Diyos, sa ikabubuti mo yan, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Walang masama sa Diyos. Amen? Kaya dapat araw-araw ang relasyon para tayo ay napapalapit. Nagtatalo yung tatlo, sabi niya, ikaw, ano bang favorite version mo ng Bible? Sabi niya, ako NIV. Mas madaling maintindihan yon, basic English. NIV, sabi niya, New International Version. Sabi naman ng isa, ayoko ng NIV. Ang gusto ko, King James. Yan ang pinakamalapit na interpretation version sa original translation. King James. Sabi naman ng isa, ikaw, anong favorite verse mo? Ayoko, ang favorite verse ko, yung version ng nanay ko. Gumawa na ba ang nanay mo ng Bible? Hindi. Ang ibig sabihin, yung version ng nanay ko, yung ipinamumuhay version. Mas maganda raw yun kaysa sa NIV at King James. Kasi yung nanay niya, yung version ng nanay niya, ipinamumuhay. Kasi kahit may NIV ka, may King James ka, hindi mo man ipinamumuhay. Pangit na version yan. Mas magandang version, yung ipinamumuhay version. Amen? Maghanap kayo sa bookstore, wala niyan. Saan mo makikita yan? Sa mga Kristiyano. Tingnan mo yung katabi mo, kung may version na ganun, tingnan mo. Baka NIV, King James lang yan. Hello? Kaya sa Luke chapter 13, itong talinhaga ng Panginoong Jesucristo sa puno ng igos. Alam niyo yung puno ng igos noong kapanahonan nila ay napakahalaga niyan, mga kapatid. Sapagkat ang puno ng igos ay talagang nagbubunga ng maraming beses sa isang taon. Ito po ay siksik sa dahon. Kaya magandang panglilim
proteksyon. Sumisimbolo rin po pala ang igos ng kapayapaan at kasaganaan. Kasi nga, pag nasa ilalim ka ng lilim ng igos, napakakapal ng dahon yan, talagang yung very comfortable, peaceful ang mararamdaman mo. Kasaganaan kasi pag namunga, hitik. Maraming bunga. Kaya sa talinhagang ito, makikita natin ang isang puno ng igos ay itinanim sa isang ubasan. Ito ay may magandang lupa, mayroon itong lahat ng kailangan nito upang lumago. Kaya lang ang problema ito, ang puno ng igos, sabi ng Panginoon, puputulin. Ba't puputulin ang igos? Bakit? Ano ang ginawa niyang mali? Nagtataka ang mga alagad. Wala namang ginawang mali. Talagang wala. Ang problema, nakita ng Panginoon, walang nagawa. Anong ibig sabihin yan? Baog. Walang nagawa. Katulad ng, alam ba, mga Kristiyano ngayon. Marami, tinuturing nila ang kanilang sarili, okay na. Maayos na. Magaling na. Kita mo, hindi nga nagbibisyo. Wala na. Okay na. Wala nang bisyo. Natanggal na. Hindi na nagsisinungaling. Hindi na nagmumura. Wala nang ginagawang bisyo. Wala nang ginagawang pagmumura. Wala nang ginagawang masama. Wala nang ginagawang pagnanakaw. Wala nang ginagawang pagchichismis. Ayun, talagang wala nang ginagawa. Ganun ba talaga yun, mga kapatid? Pag ganun tayo ay okay na. Pwede nga nakaupo ka lang ganyan, hindi ka nagmumura. Tingnan mo katabi mo, tingnan mo. Ang bait, di ba? Mabait naman, nakaupo. Hindi nagsisunungaling, hindi nga nagsasalita Tingnan mo, ang bait-bait. Itsura na lang. Hindi gagawa ng kalokohan. Hindi nagnanakaw. Hindi nagchichismis. Focus. Ang tanong ko, may ginagawa ba? Wala. Ano ibig sabihin? Ganyan ba talaga ang pagiging Kristiyano? Ganyan lang? Wala nang gagawin? Naku, kasalanan po yan. Pag ganyan lang, ang buhay natin. Anong tawag sa kasalanan na yan? Yung kasalanan ng pagkukulang. Kulang po yun. Kulang po yung magpakabait ka lang. Hindi po sapat yun. Kaya tayo pinababait, merong gagawin. Amen? Basahin natin Santiago 4:17. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, sa kanya iyon ay kasalanan. Nagiging kasalanan po yun, mga kapatid. Sapagkat ang tunay na tanong ay ganito, sa anong halaga ba mo ibinibigay ang buhay mo? Paano nagiging mahalaga ang buhay mo? Saan mo inilalagay, mga kapatid? Saan mo dinadala para masabi mong mahalaga ang buhay mo? Nadadala mo na ba yan sa Panginoon? Ano ang ginagawa natin para sa Panginoon, mga kapatid? Sa totoo lang may inaasahan si Lord sa atin. Dapat may ginagawa po tayo sa pagiging Kristiyano natin. Hindi lang tayo yung naging mabait, tahimik na, hindi na nagbibisyo, hindi na nagsisinungaling, hindi na nagmumura. Anong gagawin mo ngayon? Hindi tayo nagiging tunay na namumuhay ng Kristiyano malibang kung ginagawa natin ang gawain ng Panginoong Hesus. O nawawala o hindi lumalago. Kailangan nating sikapin maging balanse ang ating pamumuhay. Anong panalangin ni Pablo sa mga Kristiyano? Magkaroon ng spiritual na kaalaman. Kaalaman sa kalooban ng Diyos. At ang kaalamang ito ay maaaring dapat nagbubunga ng pagsunod. Pagsasapamuhay. Ngunit, may 3 kahilingan si Pablo. Sapagkat alam niya, mawawalan ng saysay ang kaalaman, mawawalan ng saysay lahat ng ginagawa natin kung wala itong pangatlo na ito.
At ayaw ni Pablo na mawala ng kabuluhan ang kaalamang alam natin at mga ginagawa natin para kay Lord. Ayaw niyang mabaliwala ang lahat, mga kapatid. Itong kanyang ikatlong kahilingan. Again, mababaliwala ang ating kaalaman sa kalooban ng Diyos at lahat ng ating ginagawa kung yung pangatlo, ito yung panalangin ni Pablo, nanalangin siya na maging katulad ng Panginoong Jesus. To be like Christ. Colossians 1 verses 11 to 12, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian. Ayon. Dapat pala lahat ng meron tayo ay ayon. Katulad ng sa Panginoong Hesukristo. Amen? Ang problema talaga sa Kristiyanong mundo ngayon, mas pinagdidiinan, mga kapatid, yung spiritual na kaalaman. Okay na yung makikinig ako, basta malaman ko. At yung paglilingkod minsan, akala nila porque may ginagawa na, okay na. Nang hindi tinitignan yung mahalagang bagay na ito, yung pangatlo, yung karakter, yung personal na paglago, yung pagiging ikaw. Sa mga nalalaman mo, sa mga ginagawa mo, ano ka na? Nagiging ano ka? Nagiging sino ka? Yung pagkatao mo, ito ba ay tumutulad sa Panginoong Hesukristo? Pag wala pong nangyayari sa pagkatao natin, at nagkakaroon lang tayo ng kaalaman, may ginagawa man tayo, pero walang nangyayari kung sino tayo at ano na tayo, baliwala po ang lahat. Sapagkat ikaw lang ang aakyat sa langit. Hello? Yung personal na pagkatao natin, mga kapatid. Maraming mga ngaral na tinutukoy dito si Pablo. Sabihin na natin, pinatatamaan. Mga mahuhusay magturo. Pero hanggang dun lang. Pero walang pag-ibig. Walang kabaitan. Kaya sinasabi niya, importante pa rin. May nangyayaring pagbabago sa pagkatao natin bilang mga nakakilala na sa Panginoon. Amen? Huwag nating kalilimutan yon, mga kapatid. Ang kaalaman, pag-uugali at karakter ay dapat palaging magkakasama. Hindi paramihan ng kaalaman. Hindi paramihan ng ginagawa. Kundi ano na ang nangyayari sa pagkatao natin bilang nakakilala sa Panginoon. Kahit marami tayong nalalaman at nagagawa mo ng magbasa, praise the Lord. Nagagawa mo ng dumalo every Sunday, praise the Lord. Nagagawa mo ng magbigay, praise the Lord. Nagagawa mo na rin magturo, praise God. Nagagawa mong tumugtog, umawit, praise God. Kung hindi naman tayo nakakatulad ng Panginoong Hesus, nawawala tayo sa totoong pamumuhay Kristiyano. Hello? Ito ang gagawin sa atin ng 30 days challenge. Hindi lang tayo bibigyan ng kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos sa mga dapat nating gawin. Makatitiyak tayo, hindi tayo mag-iisa. Sasamahan tayo sa paglakad natin bilang mga Kristiyano. Kasama natin siya. Sa unahan, sa tabi natin, sa likuran natin. In front of us, beside us, and behind us. He is always there. Pero importante sa lahat, mga kapatid, yung pagkatao natin, nababago. Ano ka na ngayon? Yung katangian ng isang pagiging Kristiyano. Hindi sapat ang pagkaalam lang sa mga katotohanan. Kahit ang paggawa ng mabubuting gawa, hindi sapat, hindi masama. Pero hindi sapat para masabi natin
na merong pamumuhay Kristiyano sa buhay natin. Ang layo natin bilang mga Kristiyano ay dapat maging, hindi naman maging Jesus, kundi maging malapit sa pagkakatulad ng ating Panginoong Hesukristo. You're almost there, just like Jesus. Parang apo ko, kamukha ko lang, pero hindi talaga eksakto, pero malapit na. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo. Ano? Anong nakikita mo dyan? 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha. Wala nang talukbong. Ibig sabihin yan, wala nang itinatago. Wala nang ikinakatakot. Walang ikinahihiya. Wala nang talukbong. Amen? Na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi na yung dating pagkatao. Hindi na yung dating Kim. Na natalukbungan yung talagang pagkagawa sa atin ng Diyos, the original creation, the original design of God. Natakpan kasi ng kasalanan. We are created fearfully, wonderfully made by God. Pero dahil sa kasalanan, natakpan yun. Nakalimutan natin kung sino tayo at ano tayo kay Lord. Pero because of our Lord Jesus Christ, through His blood, He redeemed us. Kaya sabi ngayon, wala nang talukbong ang mukha. Amen? Nothing to prove, nothing to be ashamed of. Na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng isang salamin ay nababago sa gayunding larawan. Pag humarap ka ba sa salamin, may nakita kang dapat baguhin. Nang alisin mo yung dapat baguhin, hindi na ba ikaw yon? Ikaw pa rin yun. Hindi na babago yan. Ikaw pa rin yung mahal ng Diyos. Ikaw pa rin yung gawa ng Diyos. Ikaw pa rin yung nilikha ng Diyos, mga kapatid. Dapat ganun natin tinitignan ngayon ang sarili natin. Amen? Mula sa kaluwalhatian, tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Hindi sapat ang aking salita, lakas ng boses, para pilitin kayo sa lahat ng dapat niyong gawin. Hindi ko kayo kahit anong gawin kong pilit na paluhurin kayo. Mapapaluhod ko kayo. Pero yung maging mapanalanginin, hindi ko magagawa yon. Magagawa ko kayong patayuin at magbigay ng 10 piso rito. Pero yung maging mapagbigay ka, hindi ko magagawa yun. Hello? So, pwede ko kayong pwersahin na magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Pero yung magkaroon ka ng pagmamahal sa salita ng Diyos, hindi ko magagawa yun. Sapagkat ikaw yun. Kung ano ka. Hindi ko kayang gawin kung sino ka. At hindi ko kayang gawin kung ano ka. At hindi ko kayang maging ganun ka. Only God can do it. Kaya hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Sapagkat gusto ng Diyos magmula sa iyo mismo. Hindi mo kailangang magkunwari. Hindi mo kailangang magsunungaling. Just who you are. That's why you need to grow. For who you are. Sa pagkaalam mo sa kalooban ng Diyos, sa paggawa mo ng mga bagay patungkol sa Diyos, nagiging ano ka ba? Kahit magbigay ka rito, kung hindi ka magiging mapagbigay. Kahit dumalo ka, kung hindi ka magiging mapagsamba sa Diyos. Kahit dumalo ka ng dumalo rito. At kung hindi ka magiging mapanalanginin, kahit lumuhod ka ng 3 beses. That's why 30 days challenge will help us to become. Ang pagiging Kristiyano, higit pa yan sa pagkaalam ng katotohanan. Higit pa sa pagpunta mo rito every Sunday. Higit pa yan sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Nung araw, ganun tayo. Nakasimba na, nakapagbasa na. That's it. No.
How are you? Kamusta ka na? Nagiging katulad ka ba ng Panginoong Hesukristo? Did you get what I'm saying? Sa puso nagsisimula ang lahat. Ito ay kung ano tayo. Diyan nagsisimula. Hindi mo kailangang magkunwari sa harapan ng Diyos. Kung ano ka, diyan ka titignan ng Diyos. Yan ang mahalaga sa Diyos. Hindi na kailangan pilitin. Hindi na kailangan i-follow up kasi ikaw na kasi yun. Hindi ko pwedeng pilitin ang asong tumahol. Hindi, tatahol yan. Bakit? Aso yan. Hindi ko kailangan pilitin ang ibon na lumipad. Lilipad yan. Bakit? Ibon yan. Dapat makita natin for who you are in Christ. Anak ka ng Diyos. Kristiyano tayo. May Kristo sa puso. Pinapanahanan ng banal na Espiritu. Hindi kailangan piliting dumalo. Hindi na. Kasi mananamba ka. Bakit? Hindi na kailangang piliting manalangin kasi mapanalanginin ka naman talaga. You become a prayerful Christian. Mapagbigay, matulungin, mapagmahal, mapagpatawad. Kasi naging ganun ka na. Minsan nasasabi ko sa profession, maraming nagtuturo, hindi teacher. Puso eh. Puso. Sabi sa akin minsan nung sinesyaran ko, kaya ko naman gawin yung pagpapastor na ginagawa mo eh. Ay, kaya mo naman gawin naman talaga. Matalino ka eh. May pattern naman, hermeneutics, homiletics, mapag-aaralan naman. Paano mag-interpret, paano gumawa ng sermon, magagawa mo. But if you are not a pastor, you cannot. You cannot sustain it. Sapagat ang pastor ay tawag ng Diyos. Kaya sabi kong paano tayo tinawag? Bakit? Ganun kasi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi tayo dapat tumitigil sa pagiging. Patuloy na proseso yan, mga batid. Mga positibong inilalagay, mga negatibong dapat alisin. Maraming paraan para sukatin ang paglago. Mga baby nga. Oh, yung apo ko, opo na naman. Kapanganak, titimbangin, susukatin. I-record para mamonitor ang paglago ng bata. Pagunlad ng bata. Eh tayo adult, marami tayong paraan para masukat mo kung umuunlad ka rin. E paano mo susukatin ang Kristiyanong paglago? Mga kapatid, mga huling talata, Ephesians chapter 4, 13, 15, and 16. Sa ganitong paraan, maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos. At ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Sa halip, mananatili tayo sa katotohanan na may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-ugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin na may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Kailangan nating malaman ang kalooban ng Panginoon. Kailangan nating gawin ang gawain ng Panginoon at maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Yan ang pagiging Kristiyano mo. Minsan may pinagtawanan, nambubuli kasi itong lalaki na ito eh. Pinagtawanan niya ang isang babae na papunta dahil Sunday sa simbahan. Sabi ng lalaki,
sigurado ako, yung nakaraang sermon ng pastor mo last week, nakalimutan mo na yun. Sabi ng babae, oo, tama ka. Nakalimutan ko na kung ano yung pinagsasabi ng pastor ko last week. Pero parang paglalaba ko yan. Kapag ako'y maglalaba ng damit, ginagamitan ko ng detergent. At habang ginagamitan ko ng detergent, yung detergent ay nauubos at nawawala. Pero nagresulta na maging mabango at malinis ang aking damit. Maaring marami na akong ipinangaral sa inyo, nakalimutan nyo na. I don't care. Ang mahalaga, may pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Umaayos ang buhay mo. Let us all stand up. That's why we have these 30 days of challenge. Huwag natin pabayaan yan. We will pray. Mamaya, we are going to distribute the materials. Let's pray. Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin, standing before you. As a challengers, we will take the challenge. We will get the challenge. And within these 30 days, help us, Holy Spirit. Magkaroon kami ng mga kaalaman, mapuno kami ng kaalaman sa kalooban ng Diyos, sa lahat ng aming gagawin. At ito po ay magbunga ng pagsunod. At habang kami sumusunod, makita po namin ang pagbabago sa buhay namin. That after these 30 days, we will never be the same again. We thank you for this challenge, and we will get it. With the help of the Holy Spirit and guidance of your word, and with each and every one of us, we will finish it. In Jesus' name, everybody say,